Samantala bilang pagpapalawak ng kanilang kapatiran, nagkaroon ng induction ceremony ang mga miyembro ng Okada Elite Eagles Club ng NCR 84 ng the Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles. Bukod sa induction ng kanilang pagkamiyembro, kaakibat nito ang mga bagong tungkulin at responsibilidad sa kanilang kapatiran. Ang buong detalye ng balita alamin kay Dan Villegas. Bilang bahagi ng advokasya ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, napalaguin ng kanilang organisasyon sa pamamagitan ng panghihikayat ng mga bagong miyembro upang makatulong sa kanilang mga programa na ginagawa. Nagkaroon ng induction of new member ang Okada Elite Eagles Club, NCR 84, kung saan nasa mahigit 70 miyembro ang kanilang ininduct. Sinaksihan niya ng ilang kilalang personalidad sa industriya tulad na lang nina Senator Mark Villar, Congressman Jose Bong Teves Jr. ng TGP Party List, Department of Education Undersecretary Epi Maco Densing III, at Traffic Operations Officer of MMDA, Colonel Edison Bong Nebriha. Nagpasalamat naman ang Chartered President ng NCR 84 na si Jensen Turica sa lahat ng mga dumalo. Kami po ay nagagalak sapagkat ang aming organization, not only our club in particular, but the whole Fraternal Order of Eagles organization has been growing exponentially throughout the year, and that's because of the good leadership of our national president. So yung paglago po nito ay nangangahulugan na marami po ang nagtitiwala sa liderato ng ating national president. So kung ano pong ginagawa nila sa taas ay ganun lang din po yung ginagawa namin sa baba. So we are simply following the footstep of our leaders in the national, and we are doing the same in the regional level. And we are just lucky dahil nagtitiwala sa atin yung ilang mga senador natin na regular members natin. We have some 12 congressmen na talaga pong sumusuporta sa ating region, and of course we have 13 mayors and mga ilang undersecretary na nagtutulong-tulong po dito po sa ating organization para mas mapalaki, mas mapalawak at mas mapaganda yung ating mga ginagawang community services. So in that note, nagpapasalamat kami sa patuloy na pagsuporta ng mga tao at ng mga kuya at ate sa ating region, and we are hoping that we can double our numbers. So now we are 457 strong members in our region, and we are hoping to achieve 1,000 come next year. So, in the help of God. Malaki naman ang suporta na ibinibigay ni Yusik Tensing sa Okada Elite Eagles Club, lalo na't isa raw sa talagang advokasya nito ang tulungan ang mga kabataan pagdating sa edukasyon. Ilan kasi sa mga programa ng NCR 84 ang pagbibigay ng mga school supplies at iba pang pangangailangan sa mga paaralan. What is important is we rationalize this budget and immediately disperse this to put up the schools and repairs that are needed. This is something that I've been asking the Fraternal Order of Eagles, specifically when our Governor, President Jensen, was still President of Okada Elite way back then. I told them we should focus our attention in making sure that we assist in the education of our children, whatever we can do in the sector. That's the only way and clear way for us to be able to alleviate our country from poverty. Ilang mga miyembro rin ang nagpahayag ng pasasalamat sa NCR 84 at na makikibahagi sa mga layunin at programa na isasagawa ng kanilang region at buong the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Opo, binabanggit ko nga sa ating mga bagong mga inductees ng Fraternal Order of Eagles na dapat hindi sila pumasok dito sa organisasyon dahil sa prestisyoso ito at dahil meron silang intensyong tumulong at mapaganda ang antas ng kabuhayan ng ating mga Pilipino. This is a socio-civic organization, and our ultimate objective is to help our fellow Filipinos improve the level of lives of our Filipino people, and hopefully magsama-sama tayo para magawa natin itong panuntunan ito ng Fraternal Order of Eagles. Sa lahat po ng mga ate, kuya at bunso, may bunso kami dito sa Fraternal Order of Eagles. Inuulit ko, tayo magkaisa. Ipasok natin lahat ng ating mga kaalaman, yung ating mga pwede nating i-contribute para mapapaganda natin ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Bilang isang socio-civic organization, ito po ang pinapanuntunan natin. Kaya magkaisa po tayo at maghawak kamay
at malayo yung ating mapupuntahan. Ngayon, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga kuya and ate na na-induct ngayon, and at the same time, sana pagpatuloy nila kung ano man yung naumpisahan namin ngayon. So pagpatuloy lang at yung suporta, yung buo, nandito lang naman yung buong Okada region. So in behalf of Okada region, mabuhay kayong lahat, mga kuya. Bagong induct natin, syempre, ayan, sabi nga ng ating speaker ngayon is mas palakasin at patibayin natin ang Eagleism. So, service in our country. Yun ang ating layunin at dapat gawin. Siguro, just do their best in helping our kababayan. I'm sure naman na yun talaga yung tungkulin talaga ng pagiging member ng Eagles, ang pagiging matulungin sa kapwa. And ayun lang, sana mas marami pa ang maging members ng Eagle Clubs in the future. I'd like to congratulate everyone and thank you for inviting me in this very successful event. Samantala, bilang panghuli, sinabi ni Turica na asahan pa ang mga proyektong kanilang isasagawa sa mga lubos na nangangailangan. We are coming up with a very, very ambitious project. We are planning to raise at least 50 million for our region because gusto po namin magpatayo ng isang building sa Daang Hari sa Alabang. So we are lining up some activities in next year. So we're planning to do a charity ball, yeah. Of course, yung ating Gawad Agila has been very successful and well attended, and hopefully we can triple the attendance. Ako po bilang on my capacity as governor, I am encouraging all our kuya and ate, especially the governors na nandoon po sa iba't ibang panig. No, we are encouraging everybody to please join us and let us unite. Dahil isa lang naman po ang ating pinaglalaban, isa lang naman po yung ating gusto. Yan na yung service through strong brotherhood. And strong brotherhood means na kahit na hindi ka nag-agree sa mga kung sino man, you will always follow the majority's will. So we have with us the super majority. We have some 300 strong governors backing our national president. He's elected and the election is coming very, very soon. So, maybe magkaisa tayo. Tapos kung gusto natin, magsitakbo tayo. And of course, kung sino man nanalo, let us respect the will of the majority. Yun lang po. Lahat-lahat po tayo, Agila. Lahat-lahat po tayo, legit na Agila. Because we were all inducted. And iisa lang po talaga yung ating pinagsisilbihan. So, in that note, gusto ko po sanang uling manawagan ng kapayapaan and of course, unity among all the Eagles. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Agila. Para sa EuroTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino.